Ang CCTV ay umiral na simula pa noong dekada 20 at lalo pang pinahusay ang teknolohiya nito noong dekada 40. Simula noon, naging bahagi na ng araw-araw ang CCTV camera at minamasdan ang ating mga kilos. Mahalagang ebidensya ang CCTV sa investigasyon ng pulis dahil madalas nakakalimutan ng mga kriminal kung gaano karaming kamera ang nakamasid sa kanila. Bilang 10, si Natalie McNally, 32 taong gulang mula sa Lurgan, Northern Ireland, ay kamakailan lang nalaman na siya ay buntis noong Nobyembre ng 2022. Masayang-masaya sina Stephen McCullough at pamilya sa bagong biyaya. Pagkalipas ng isang buwan, nawala si Natalie at naging isa ito sa pinakamakoming kaso sa Northern Ireland. Nagkakilala sina Stephen at Natalie noong tag-init 2022 sa dating app at agad nagkasundo. Si Stephen, na kilala bilang Vortex Saxon Pito, ay content creator na gumagawa ng Doctor Who videos at nagla-livestream ng kanyang paglalaro ng mga game tulad ng GTA. Sa halos 40,000 subscribers, malapit na niyang makuha ang matatag na pwesto sa niche niya. Habang magkasama sila ni Natalie, tuloy-tuloy ang pag-upload ni Stephen ng content. Umaasang balang araw ay sapat ang kita nito para sa kanilang pamilya. Sa loob ng ilang buwan, ang channel at mga livestream niya ang naging pangunahing ebidensya ng krimen na tinangka niyang itago. Noong Disyembre 18, 2020, binuksan ni Stephen ang kanyang YouTube channel at nag-livestream ng 6 na oras habang naglalaro ng GTA Vice City. Ngunit napansin ng viewers na may kakaiba. Karaniwan siyang nakikipag-interact sa kanyang maliit pero tapat na mga tagahanga. Pero sa ilang pagkakataon, sinabi niyang hindi siya makakapag-interact sa kanila ngayong gabi dahil sa mga technical na problema. Isang araw pagkatapos noong Disyembre 17, 22, nakatanggap si Stephen ng tawag mula sa gardi na natagpuan ng kanyang kasintahan na si Natalie na wala ng buhay sa kanilang bahay. Lubos na ikinagulat ng maliit na komunidad ng Lurgan ang balita at nagsimula na ang paghahanap sa taong responsabale. Sa unang oras ng investigasyon, nakita agad ng mga investigador ang CCTV footage ng kakaibang lalaking papunta at palayo sa bahay ni Natalie. Walang palatandaan ng laban sa krimen, kaya inisip nilang posibleng inatake siya ng kakilala at pinagkakatiwalaan niya. Si Stephen ang pinaghihinalaan nila, ngunit may problema. Nagla-livestream siya nang inatake si Natalie. Pero may lihim si Stephen. Sinuri ang Digital Forensics team ang kanyang mga device at nadiskubre na pre-recorded ang livestream 4 na araw bago ang insidente, kaya hindi siya nakipag-ugnayan sa manonood. Dahil dito, muling tiningnan ng mga investigador ang CCTV at natukoy nilang si Stephen iyon. Pinatotohanan nito ng mga saksi at ng hindi paggana ng kanyang telepono bago ang pag-atake. Noong Pebrero 23 inaresto si Stephen at kinasuhan sa pag-atake kay Natalie. Hindi naging madali para sa pamilya ni Natalie ang paghahanap ng hustisya. Nag-file ang abogado ni Stephen ng mga mosyon para ilipat ang petsa ng paglilitis. Noong Marso 20, nagtipon ang hurado sa korte para dinggin ang kaso at maglabas ng desisyon. Pagkalipas ng mahigit 2 oras, bumalik ang hurado at napatunayang nagkasala si Stephen McCullough sa pag-atake sa kanyang buntis na kasintahan. Noong Hunyo 20, hinatulan siyang makulong habang buhay na may minimum na 31 taon. Matagal na ipinaglaban ng pamilya ni Natalie ang hustisya at gusto nilang maalala siya gaya ng dati niyang buhay. Sabi ni Neil sa BBC, siya ang pinakamabait na kapatid na babae na may ginintuang puso. Tinawag siyang sinag ng araw na mapagmahal sa lahat. Kung ikaw o kakilala mo ay biktima ng karahasan sa tahanan, tandaan may tumutulong. Kung nasa US ka, maaari kang tumawag sa 1-7-7-2-3. Sa UK, 0-8-2-2-4-Pito. Canada, 1-8-Pito-0-Pito-0. Ireland, 1-8-00-3.
4110 o kontakin ang inyong lokal na kanlungan para sa karagdagang impormasyon. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Numero 9. Ang Athens, Greece ay may 600,000 katao at sentro ng kulturang at kasaysayang Griego. Hitik sa libo-libong taon ng kasaysayan at sibilisasyon ang mga kalye ng Athens at dinarayo ng milyon-milyong turista taon-taon. Noong 26, ang Athens ay magiging laman ng mga pangunahing balita dahil sa isang napakaibang dahilan. Ika-28 ng Abril, 26, nagsimula ang araw na parang karaniwang araw sa bansang laging maaraw. Naglakad ang mga bata patungong paaralan habang ang matatanda ay naglakad sa kalsada para sa trabaho. Lumipas ang umaga at humupa ang trapiko, kaya ang naglalakad na lang ay mga turista. Mga 12:00 ng tanghali, malalakas na putok ang narinig mula sa Kerameikos. Sumunod ang dagsang tawag sa 112 emergency number ng Greece habang nagtakbuhan ng mga tao para iligtas ang sarili. Ayon sa mga saksi, nakita nila ang lalaking nakasuot ng trenchcoat at nagtatago ng baril. Pagkalipas ng ilang segundo, nagpaputok siya sa mga empleyado at sibilyan sa National Security Foundation, ahensyang namamahala sa mga pensyon. Isang manggagawa ang tinamaan sa binti habang inaalalayan niya ang kanyang mga kasamahan at mga customer papunta sa ligtas na lugar. Ilang segundo lang umulis ang lalaki, sumakay ng taxi at nawala. Ang susunod niyang target ay ang Korte ng Apela sa distrito ng Ambelocopi. Dahil itinago niya ang armas, nakalusot siya sa seguridad at nagpaputok sa mga clerk ng korte. Mas marami pang tawag ang natanggap at biglang natagpuan ng pulisya ng Gresya ang kanilang sarili na nahahati sa pagitan ng 2 lugar ng krimen. 5 tao, 1 lalaki at 4 na babae, ang nasugatan, ngunit dahil sa safety glass at mabilis na pag-iisip, nakaligtas silang walang malubhang pinsala. Pagkatapos masiguro ang mga lugar ng krimen at mailigtas ang mga biktima, sinimula ng pulisya ng Atenas ang kanilang paghahanap sa salarin. Dahil sa pag-atake ng lalaki sa mga gusali ng gobyerno, alam ng pulisya na may CCTV silang ebidensya. Naglaan ng oras ang cybercrime team sa pagsuri ng mga kamera sa lungsod para makabuo ng digital na tala ng galaw ng suspect. Ilang oras matapos ang pag-atake, ipinakalat sa media ang mga larawan at mabilis na dumagsa ang mga tip. Kinagabihan, inanunsyo ng pulisya ng Atenas ang pag-aresto sa isang 89 anyos na lalaki kaugnay ng mga pag-atake. Kita sa CCTV footage na pumasok ang lalaki sa unang gusali bago sumakay ng taxi at tumakas. Ginamit ng pulisya ang mga pahayag ng mga saksi at ebidensyang forensic para matiyak ang pag-aresto. Hindi pa inilalabas sa media ang pangalan ng retiradong lalaki at nananatiling hindi malinaw ang kanyang motibo. Ayon sa mga pinagkukunan, nagbagsak ng mga sobre ang lalaki sa pinangyarihan at sinabi sa mga biktima na sila ang dahilan niya kung bakit niya ginawa iyon. Mga haka-haka pa lang ito, pero may ilan sa Gresya na nagsasabing posibleng nakaapekto ang mababang pensyon sa kanyang pag-atake. Bihira ang mga kaso ng baril sa Gresya kumpara sa ibang bahagi ng mundo at noong 23 ay mayroon lamang silang 0.33 kaso ng pagpatay gamit ang baril sa bawat 100,000 tao. Pinapayagan ng Gresya ang pribadong pagmamay-ari ng armas pero may mahigpit na patakaran sa lisensya. Tuloy pa rin ang kaso laban sa retiradong mamamayan at tahimik ang pulisya ukol sa prosekusyon at parusa. Numero 8. 18 taong gulang si Henry Novak, isang matalinong kabataan. Nitong tag-init ng 2025, tinanggap siya sa University of Southampton para mag-aral ng accounting at finance. Ilang buwan matapos, magbubukas ang mga pulis ng Britanya ng isa sa pinakamalaking investigasyon sa kanilang kasaysayan. Noong Desyembre 25, nasanay na si Henry sa bagong buhay bilang estudyante. Pumunta siya sa pub, nagkaroon ng mga kaibigan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at nagluto ng paboritong pagkain ng mga estudyante, ramen noodles. Karaniwang araw lang ang Disyembre 3 para kay Henry. Inaral niya ang huling lektura niya para sa semestre, isinara ang kanyang mga kwaderno at nagsimulang mag-empake para umuwi sa Pasko.
Nagkasundo sina Henry at ang football team ng universidad na magkita sa paborito nilang pub para ipagdiwang ang unang semestre nila sa universidad. Tuloy-tuloy ang inuman, nagkuwentuhan ng mga tao at lahat ay nag-usap tungkol sa kanilang mga plano sa Pasko. Mga alas 11 ng gabi, nakita sa CCTV si Henry na pumasok sa Hobbit Pub. Ilang minuto lang ang lumipas, umalis siya nang hindi man lang umorder ng inumin. Pagkatapos, nakita sa CCTV si Henry na naglalakad pabalik sa kanyang tinutuluyan mag-isa, hawak ang kanyang cellphone. Habang naglalakad sa Belmont Road, nag-record ng Snapchat video si Henry at nasalubong niya si Vikram Singh Digwa, 23 taong gulang. Nakuha ng pulis ang video na nagpapakitang lumalayo si Vikram kay Henry habang sumisigaw si Henry ng "Masama kang tao. Sabihin mong masama ka. Sige na." Ayon sa ulat, lumingon si Vikram at sumagot, "Masama akong tao," bago agawin ng telepono ni Henry mula sa kanyang kamay. Pagkatapos agawin ng telepono ni Henry, inilabas ni Vikram ang kanyang kirpan, isang seremonyal na talim na dala ng mga Sikh bilang bahagi ng kanilang panrelihiyong panata, at sinimulang atakihin si Henry, tinamaan siya sa dibdib, binti at mukha. Narinig ng mga residente ng Belmont Road ang komosyon at agad tumawag sa siyam nang makita si Henry na nadadapa sa kalsada. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis ng Hampshire sa lugar at unang inaresto si Henry dahil sinabi ni Vikram sa kanila na si Henry ay nagbitiw ng mga mapanirang salita tungkol sa kanyang lahi at reliyon. Dahil sa kalituhang ito, hindi ginamot ng mga pulis ang mga sugat ni Henry at nagsimula lamang ang CPR pagkalipas ng 10 minuto. Dumating ang ambulansya sa lugar malapit ng magating gabi. Dahil sa matinding pinsala, idineklarang patay si Henry Novak sa pinangyarihan. Inaresto si Vikram Digwa at dinala sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Habang papunta sa istasyon, pinayagan ng kapatid ng biktima na si Guprit na sumama at naitala ang usapan nila. Pinayuhan ni Guprit ang kapatid na sabihin na depensa lang ang ginawa niya. Pero sagot ni Vikram, maraming kamera sa kalsada. Nang marinig ito, kinuha ng Hampshire Police ang lahat ng footage at nabuo nila ang matibay na timeline ng mga pangyayari. Nakita rin nila nang atakihin ni Vikram si Henry, patunay sa kanyang kasalanan. Binalaan at sinampahan ng kaso si Vikram ng pagpatay sa huling bahagi ng buwang iyon. Noong Mayo 26 matapos ang matagal na pagdurusa, nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya ni Henry na harapin si Vikram sa paglilitis. Ikinuwento ni Lucy Ross, ina ni Henry, ang matinding epekto ng pagkawala niya at ang hirap ipaalam sa mga magulang niya ang pagkawala ni Henry. Halos 1 buwan lang bago bumalik ang hurado na may hatol, guilty. Tinanggihan ng hurado ang self-defense ni Vikram at napatunayang nagkasala siya ng homicide. Noong Hunyo 1, 26 hinatulan si Vikram ng habambuhay na kulong na may minimum na 21 taon. Kasalukuyang nagsasagawa ang pulisya ng Hampshire ng pampublikong imbestigasyon tungkol sa kaso at kung paano nangyari ang kanilang mga ginawa. Nagsalita ang ama ni Henry tungkol sa pamana ng kanyang anak at nais niyang maalala siya ng publiko bilang isang masayahin, pilyo at matalinong bata na may malalaking pangarap. Sabi pa niya, ayaw niyang gamitin ang pangalan ng anak para magdulot ng tensyon o galit. Si Henry Novak ay tatandaan sa pagmamahal niya sa football, matematika at pamilya. Numero 7. Mahirap lutasin ang mga kaso ni John at Jane Doe dahil kailangan tukuyin ng mga investigador hindi lang ang responsibale sa kanilang pagkamatay, kundi pati kung sino sila. Mas nabibibiyang pansin ang mga kaso ng hindi pa kilalang tao mula US dahil sa sistema nila gaya ng NAMB na BUS. Maraming kaso sa iba't ibang panig ng mundo ang kailangan din ng ating atensyon. Ang araw ng mga puso ay para sa pagmamahalan at pagdiriwang kasama ang asawa, nobyo, nobya o kaibigan. Para sa mga opisyal sa Melbourne, Australia, magiging kakaiba ang araw ng mga puso nila. Alas 11 ng umaga, rumesponde ang pulis ng Melbourne sa tawag mula sa Merriwa Long River, malapit sa Canning Street. May nakitang palutang-lutang na katawan ng lalaki sa tubig.
Pagdating nila, nakita nilang walang malay ang lalaki. Sa kabila ng pagsisikap, hindi na iligtas ng mga rumesponde ang kanyang buhay at idiniklaran patay sa lugar. Hindi pa inilalabas ang sanhi ng pagkamatay pero nais malaman ng Melbourne Police ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa ulat, ang lalaki ay puti, 21 to 50 taong gulang, may maitim na buhok at balbas o bigote. Meron siyang ilang natatanging tattoo. Ma'am, 1,960 at 2,006 sa kanyang kanang bisig at Mr. Horsepower din sa kanyang kanang bisig at guhit ng apoy sa kanyang kaliwang braso at isang karakter na parang woolly woodpecker sa panlabas na bahagi ng kanyang kanang braso. Natagpuan siyang suot ang dark na t-shirt na barber, itim na maong, sinturong bakal, itim na medyas, puting training shoes at pilak na kwintas. Wala siyang dalang alamang dokumentong pagkakakilanlan, kaya nahirapan ang proseso ng pagtukoy sa kanya. Sa investigasyon, may nahuling palaisip ang pahiwatig ang pulisya ng Melbourne. Noong ika-8 ng Pebrero, 26, alas 8 ng gabi at 10 minuto. Naglalakad ang lalaki sa Duke Street, Sunshine North. Nakuha ang kuhang ito 6 na araw bago matagpuan ang kanyang bangkay at nais ng mga investigador na matunton ang kanyang dinaanan sa mga araw bago siya namatay. Ipinamahagi na sa media ang CCTV footage, digital rekonstruksyon at mga litrato pero wala pa ring lead hanggang ngayon. Kaunti lang ang detalye sa kasong ito dahil limitado ang impormasyon ng pulisya. Ang tattoo niyang mom sa bisig ang pinakamalinaw na pahiwatig. Maaaring gamitin ng mga investigador ang impormasyong ito para hanapin ang mga record ng mga babaeng tumutugma sa mga petsang ito upang malaman kung mayroon silang mga anak na lalaki na buhay pa. Hanggang Hulyo 20, hindi pa rin alam ng pulisya ng Melbourne kung sino ang lalaking ito. Dapat mabawi niya ang pangalan at mailibing sa pamilya ayon sa paniniwala nila. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ni Melbourne John Doe ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Victoria Police, Avondale Heights Police Station sa +0393-767. Mag-email sa kanila gamit ang link sa ibaba. Gayon din, kung nais mong manatiling anonymous, maaari kang makipag-ugnayan sa Crime Stoppers Australia sa +03-1800-300. Bisitahin ang link sa ibaba. Numero 6. Si Nancy Guthrie, 4 na taong gulang, ay matalino, matalas, independenteng babae at nagsikap palakihin ang kanyang 3 anak. Si Savannah Guthrie, anak niya, ay naging kilalang mamamahayag, sumulat para sa NBC News at MSNBC at naging White House correspondent sa ilalim ng Bush at Obama administration. 26 na taong gulang si Nancy na masaya nang nagre-retiro at namumuhay mag-isa sa Marangyang Catalina Hills, Tucson, Arizona. Ang Catalina Hills ay tahanan ng humigit kumulang 50,000 tao at sa paglipas ng mga taon, si Nancy ay nagkaroon ng maraming mabubuting kaibigan sa maliit na bayan. Lahat ay magkakakilala at ligtas ang pakiramdam. Noong ika-31 ng Enero, 26, si Nancy ay bumalik sa kanilang bahay matapos ang maghapong kasama ang kanyang pamilya. Linggo noon, at dahil matatag ang pananampalataya ni Nancy, nag-alala ang kongregasyon nang hindi siya dumalo sa online live stream ng Cornerstone Presbyterian Church. Gusto ni Nancy na dumalo ng personal, ngunit dahil sa edad niya, madalas siyang makaranas ng pananakit ng katawan at mga isyung pangkalusugan. Sa kabutihang palad, madali nang marating ang simbahan at hindi siya pumalya sa pakikinig ng sermon. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang pamilya ang kanyang pagkawala at nagtungo sila sa kanyang bahay upang tiyakin na siya ay ayos lang. Pagdating nila, walang tao sa bahay, kaya agad silang tumawag sa 911. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang Pima County Sheriff sa bahay at sinimulan ang investigasyon. Hinagilap ng mga investigador si Nancy sa loob ng bahay, ngunit wala silang natagpuang bakas niya. Sa una, inakala nilang maaaring nagkaroon siya ng medical na emergency, ngunit wala ni isa sa mga kapitbahay niya ang nakaalala na nakita siya noong araw na yon o nakarinig na humingi siya ng tulong. Pinakakabahala, naiwan niya sa bahay ang telepono, pitaka at iba pa. Kung umalis siya ng kusa, parang nagmadali siya, pero nagduda ang mga investigador dahil sa matagal na niyang sakit at limitadong kilos.
Dahil sa kasikatan ni Savannah, agad naging viral sa social media ang pagkawala ng kanyang ina. Maraming nagbigay ng opinyon at espekulasyon na nagpalala sa dinaramdam ng pamilya. Pagkalipas ng ilang araw ng investigasyon, sumali ang FBI at ang kaso ng nawawala ay naging kaso ng pagpatay. Natuklasan ng FBI ang CCTV footage mula sa mga kamera sa bahay ni Nancy, pati na rin mula sa mga kamera sa paligid ng lugar. Sa footage mula sa mga unang oras ng Pebrero 1, 26, makikita ang lalaking naka-ski mask, makakapal na damit at may backpack. Ayon sa FBI, may baril sa baywang ang lalaki. Maingat na iniiwas ng hindi kilalang suspect ang mukha sa kamera, ngunit hindi niya ito lubos na naitago. Sinuriing mga investigador ang mga video mula sa media dahil may mahalagang palatandaan na nakita sa kamera. Sa ilang kuha, may bakas ng pulang parang ahas sa harap ng pintuan ni Nancy. Inilabas sa media ang mga kuhang ito at CCTV footage ng lalaki. Ilang araw matapos mawala si Nancy, nakatanggap ang kanyang pamilya ng ilang sulat ng ransom. May sulat na humihingi ng milyon-milyong dolyar para sa kanyang paglaya at nag-utos na cryptocurrency ang gamitin sa pagpapadala ng pera. Noong Hunyo, natuklasan ng FBI na peke ang ransom letters, isang desperadong paraan ng mga scammer para pagsamantalahan ang pamilya at kumita. Kahit may CCTV footage, larawan at video, wala pa ring lead sa kaso ni Nancy. Naniniwala ang mga autoridad na sa pilitang kinuha si Nancy, ngunit kung sino ang kumuha sa kanya at kung bakit ay nananatiling misteryo pa rin. Umasa ang pamilya ni Nancy na maibabalik siya ng ligtas sa kanilang pamilya kung saan siya nararapat. Hinihiling sa sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan kay Detective Regina Manzanedo ng Pima County Sheriff's Office sa 52-03-514-60. Banggitin ang case number 260-20-10-80 o sa opisina ng FBI sa Phoenix sa 623-461 o online sa tips.fbi.gov. Bilang 5. Si Sally Grace Contarino, 26 na taong gulang, ay lumipad sa Nevada noong Hunyo 26 para tuparin ang kanyang pangarap. Si Sally mula Melbourne, Australia, ay nag-ipon ng ilang buwan para sa solong biyahe papuntang US at maglakbay sa California at Nevada. Isang araw bago siya umuwi, nawala siya kaya't hinahanap siya ng mga investigador. Noong Hunyo, lumipad si Sally mula sa bahay niya papuntang US para simulan ang solo niyang biyahe. Ayon sa inaasahan ni Sally ang lahat at matagal na niyang inaabangan ang biyahe. Paglapag niya, nag-check si Sally sa mga kaibigan at pamilya para sabihing ayos siya. Sinimulan ni Sally ang paglalakbay sa California, bumisita sa sikat na lugar at nagpadala ng larawan sa pamilya. Pagkatapos niya roon, lumipat siya sa Nevada, particular sa Las Vegas, ang playground ng mundo. Noong Hunyo 19, 2 araw bago siya umuwi, nag-message siya sa mga kaibigan. Aayat ako ng Lone Mountain, tapos uwi na ako, lilipad na ako bukas. Alam nating matagumpay na nakaakyat at nakabalik si Sally sa downtown Las Vegas. Dumating ang ika-21 ng Hunyo at inaasahan ng mga mahal sa buhay ni Sally na sasalubungin siya sa paliparan ng Melbourne. Ngunit nang ang huling pasahero ay lumabas na mula sa baggage claim, alam ng kanyang pamilya na may mali. Nakipag-ugnayan sila sa airline na sinakyan ni Sally at nadiskubre nilang hindi siya nakasakay sa eroplano. Agad na nakipag-ugnayan ng magulang niya sa Las Vegas Police Department para i-report ang pagkawala ng anak at nagsimula ang investigasyon. Sinubaybayan ng pulisya ang kanyang mga huling galaw at nakuha ang CCTV footage noong Hunyo 19. Makikita sa footage si Sally sa Timbers Bar and Grill at ayon sa staff, tumagal siya roon ng halos 2 oras. Mukha siyang masaya at excited sa paglipad niya pauwi sa ika-21. Pagkakain niya, umalis siyang naglakad mula sa bar at grill. Nahuli pa siya sa CCTV habang bumabalik sa hostel ng bungalow sa 1,236 Las Vegas Boulevard. Ilang oras makalipas noong araw na yon, Hunyo 20 o 21, hindi tiyak sa mga ulat. Sinabi ni Sally sa staff ng hostel
Nababalikan niya ang bagahe niya dahil sasakay siya ng bus papuntang Mount Charleston, hilagang kanluran ng Las Vegas. Hindi na siya nakita o narinig mula noon. Pagdating ng pulis ng Las Vegas sa hostel, kinuha nila ang kanyang bagahe at iba pang gamit. Nalaman nilang hindi pa na-scan ang bus ticket niya papuntang Los Angeles kung saan siya dapat lilipad pa uwi. Sinuyod din ang Mount Charleston gamit ang mga aso pero wala silang nakita. Kamakailan may lumabas na nakakabahalang video ni Sally online. Sa video ng Hunyo, 17 makikitang nilapitan si Sally na isang pickup artist sa labas ng 7-Eleven sa Boulder Highway. Nilapitan ni lalaki si Sally at inaya pero tumanggi siya dahil may boyfriend na siya. Iniimbestigahan ng pulisya ng Las Vegas ang video at ang kumuha nito. Ngunit di pa tiyak kung konektado siya sa pagkawala ni Sally. Sa press release, idiniklara ng Las Vegas Police Department si Sally bilang nawawalang nasa hustong gulang na nanganganib at maaaring may matinding emosyonal na problema o kailangan ng medical na atensyon. Wala pang paliwanag ang pulisya kung bakit inaakalang may emosyonal na problema o kailangan ng medical na atensyon si Sally. Ang video ni Sally sa labas ng 7-Eleven ay nagbigay ng bagong atensyon sa kaso. Maraming haka-haka ang lumabas. Pero tandaan, ang lalaki ay hindi pa nasasampahan ng kaso at inosente hanggang mapatunayan ang kasalanan. Mahalaga ring isaalang-alang ang emosyonal na epekto ng mga haka-haka sa mga kaibigan at pamilya ni Sally na makakabasa sa social media. Si Sally Grace Contarino ay inilalarawan bilang isang puting babae na may kayumangging buhok at mga mata, may taas na 5 talampakan at 5 pulgada at may timbang na 130 pounds. Huling nakita siyang suot ang abong asul na sweatshirt, maikling maong shorts at itim-puting sapatos. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Las Vegas Police Department sa 702-8282-siyam-07. Banggitin ang LLV 2-60-60-83-88-63 o mag-email sa kanila sa email address na nakasad sa ibaba. Numero 8. Escocia, ang lupain ng haggis, kilt, bagpipe at ilan sa pinakamabait na tao na makikilala mo. Kapag iniisip mo ang mga gang at mga pamilyang kriminal, kung hindi ka taga-Europa, baka hindi mo maisip na ang Escocia ay tahanan ng mga ganitong grupo. Noong 2026, sumiklab ang matagal ng alitan ng 2 pinakamalaking pamilya sa Escocia. Nagsimula ito noong Marso 2025 nang matagpuan ang sinunog na kotse sa Edinburgh. Sa mga sumunod na araw, tinarget ng malalaking sunog na pag-atake ang mga negosyo sa Edinburgh at Glasgow. Noong Abril 4, nasunog ang isang bahay sa High Drive, Edinburgh, bandang 1:20 am. Malakas ang apoy kaya kumalat sa katabing ari-arian. Buti na lang, napula ng bumbero ang apoy at walang nasaktan ng maluba. Araw-araw sa loob ng susunod na buwan, mga bahay, negosyo at sasakyan ang naging target ng 2 pinakamalalaking sindikato ng krimen sa bansa, ang pamilya Daniel at pamilya Leon. Noong Mayo 22 tumindi ang karahasan nang salakayin ang 55 anyos na lalaki sa kanyang bahay sa Glasgow. Sabi ng mga saksi, 4 o 5 lalaki ang bumaba mula sa itim na Range Rover upang isagawa ang pag-atake bago tumakas. Alam ng pulis sa Scotland na dapat nilang pigilan ang pag-atake kaya inilunsad nila ang Operation Portage. Sa investigasyon, nakakuha sila ng CCTV na nagpapakita ng 3 lalaki ng susunog ng mga bahay sa Glasgow at Edinburgh. Noong huling bahagi ng 2025, 3 lalaki, 21 taong gulang na si Marshall O'Hara, 22 taong gulang na si Fraser Stewart at 21 taong gulang na si Aidan McLaughlin, ang lahat ay inaresto kaugnay ng sunod-sunod na pag-atake sa pagitan ng 2 lungsod. Sabi ng taga-usig sa korte, may CCTV mula sa mga doorbell camera na kuha ang 3 lalaking nagbubuhos ng gasolina sa lagayan ng sulat bago ito sindihan. 3 ang kabilang sa 12-dosenang inaresto dahil sa gulong sa Scotland. 7 taon at 6 na buwan ang sentensya kina O'Hara at Stewart, habang 3 taon lang kay McLaughlin dahil sa naiserbisyo na niyang panahon. Sa hatol, sinabi ng hukom, gaya ng nabanggit ko nang umamin kayo,
Hindi tatanggapin ng publiko ang gangsterismo. Humupa ang alitan ng mga pamilya, ngunit inaasahan ng pulisya ang muling pagsiklab. Numero 3. Noon Mayo 21, 2026, nakatanggap ng tawag ang pulis sa Ho Chi Minh City, Vietnam mula sa isang maliit na kainan. Tumawag ang mga tao sa kainan para i-report ang pagpatay na nasaksihan nila. Sa loob ng 24 na oras, nalutas ng Departamento ng Pulisya ng Ho Chi Minh City ang kaso, salamat sa mga CCTV camera. Bago mag-alas 10 ng gabi, pinapunta ang mga pulis sa isang payak na kainan sa abalang kalsada ng Ho Chi Minh City. Pagdating nila, nakita nila ang bangkay ng 24 anyos na si Lorenzo Lamalu, mamamayan ng Australia. Akala ng pulis, turista lang si Lorenzo sa Vietnam, pero nang madagdagan ang impormasyon, luminaw ang kaso. Sa kanyang sariling bansa sa Australia, ang batang si Lorenzo ay umaakyat na salanggo ng mundo ng krimen. Ayon sa mga ulat, naniniwala ang pulis na si Lorenzo na namatay ay mataas ang posisyon sa Coconut Cartel, isang sindikatang binubuo ng mga Pacifica, Pacific Islander, Samoan at iba pa. Ang pangalan mismo ay dating ginamit bilang panlalay at laban sa mga Pacific Islander, ngunit ngayon ay inangkin na ito muli ng grupo. Nagsagawa ng investigasyon ang forensic team sa lugar ng krimen at nadiskubreng maraming CCTV camera sa kalsada. Kinuha ang footage noong Mayo 21 at agad nalutas ang kaso sa ilang minuto. Sa mga larawan mula sa footage, makikita ang dalawang lalaking lumalapit kay Lorenzo sa restaurant. Habang lumalapit sila, kinuha nila ang baril sa bulsa at inatake siya habang nakaupo. Dahil sa dami ng CCTV ebidensya, 72 oras lang bago may naaresto. Ang 27 taong gulang na si Va na pinaniniwala ang siyang nagpaputok ng baril at ang 23 taong gulang na si Tafia Steve ay naaresto at kinasuhan kaugnay ng insidente. Tuloy pa rin ang investigasyon sa dalawang lalaki at inamin ng isa na inupahan siya para sa pamamaril. Pangalawa. Si Chris Bagzerian, 85 taong gulang, ay kilala bilang mabait at mapagmahal sa pamilya at komunidad. Matagal nang biyudo si Chris at mag-isa sa bahay niya sa Sydney. Noong Pebrero 13, 2026, misteryosong nawala si Chris at ang CCTV footage ang tumulong sa pulisya na matukoy ang mga responsabale. May nakasanayang routine si Chris na palagi niyang sinusunod, kaya nang hindi siya nagparamdam sa kanyang pamilya, pagsapit ng hapon ng ika-13, alam nilang may kakaiba ng mangyayari. Isang tapat na lolo, tito at ama siya na alam ng pamilya na hindi basta mawawala. Dahil sa kanyang edad, mabilis na tumugon ang pulisya ng Sydney at nagsagawa ng 11 araw na malawakang paghahanap. Sa kanilang paunang investigasyon, natuklasan nila ang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok sa kanyang bahay sa suburb at alam nilang kailangan pa nilang magsyasat ng mas malalim. Gamit ang CCTV at mga ring doorbell camera, natuklasan ng pulisya ang mga kuha mula sa madaling araw ng Pebrero 13. Makikita sa footage ang sasakyang puno ng tao sa tapat ng bahay habang dalawang lalaki ang nag-iikot at nagsisiyasat sa paligid. Ipinamahagi ng investigador ang mga larawang ito para matukoy sila o ang kanilang sasakyan. Inisip ng pulisya na si Chris ay dinukot sa bahay niya bandang alas 5 ng umaga at dinala sa ibang lugar. Nakumpirma ito nang matagpuan ang labi ni Chris sa labas ng Sydney. Ayon sa coroner, nabuhay pa si Chris ng 40 oras matapos siyang kunin mula sa bahay niya. Walang tigil na nagtrabaho ang mga pulis sa loob ng ilang buwan, nagsagawa ng mga investigasyon at tumanggap ng mga tip mula sa publiko. Dahil sa CCTV footage at iba pang ebidensya, ilang lalaki ang naaresto na may kaugnayan sa krimen. Nagpahayag sa media ang pulisya ng Sydney matapos ang mga pag-aresto at sinabing si Chris ay na-target dahil sa maling pagkakakilanlan. Ang mapagmahal na lolo ay napagkamalang kamag-anak ni Dimitris Tepanyan, isang mayamang negosyante na nakatira malapit. Isinasagawa na ang kaso laban sa mga lalaki at naghahanda ang legal na sistema ng Australia para sa paglilitis nila. Ang pamilya ni Chris ay nagbigay ng pahayag sa media kung saan sinabi nila na nais nilang maalala siya bilang isang mabait na tao. Isa siyang mapagmahal na ama, kapatid, tiyuhin at lolo. Mahal na mahal siya, mahinahon at pinakamabait na taong kilala namin na hindi makapanakit kahit langaw.
Numero 1. Si Natalia Villalobos, 6 na taong gulang, ay sikat na modelo at influencer sa Colombia. May ilang libong followers na siya sa Facebook, Instagram at TikTok at patuloy pang pinalalawak ang abot niya. Noong Hunyo, 3 o 4, nagpareserba si Natalia ng kwarto sa isang Maranyang apartment sa Bogota, ang kabisera ng Colombia, para sa 14 na gabing pananatili. Lumipas ang 13 gabi nang walang aberya. Umaalis si Natalia para sa mga pagpupulong, hapunan at paglibot sa lungsod. Dumating at lumipas ang Hunyo, 21 ang araw ng checkout ni Natalia. Hindi tiyak kung opisyal siyang nag-checkout sa apartment complex. Alam natin na kinabukasan, Hunyo 22, pumasok ang tagalinis sa apartment ni Natalia at naamoy niya ang matinding amoy. Lumapit ang tagalinis sa banyo para hanapin ang pinagmumulan ng amoy at natuklasan niyang may naiwan na maleta sa loob ng shower. Dahil sa pag-aalala, binuksan ng tagalinis ang maleta at nadiskubre ang mga labi ni Natalia sa loob. Naglagay ng harang sa lugar at nagsimula ng investigasyon ang mga pulis ng Bogota. Naginala agad ang pulis sa isa pang tao sa apartment complex at naghanap ng ebidensya. Natuklasan nila sa CCTV si Matthew Foster Smith, 46 British na doktor na nagbabakasyon sa Colombia. Nakuna ng footage si Matthew na may dalang mga bedsheet papuntang laundry room bago umalis nung gabi. Nadiskubre ng pulisya sa Colombia ang ebidensya na pumasok si Matthew sa apartment ni Natalia habang mag-isa siya. Sinabi ng autoridad na inatake ni Matthew si Natalia bago inilagay ang katawan nito sa maleta. Nang malaman ng autoridad, nakatakas na si Matthew papuntang Timog, Ecuador. Naglabas ng international warrant para sa kanyang pag-aresto at noong Hunyo 26, 2006 matapos makita ang balita, nagbigay siya ng eksklusibong panayam sa The Sun. Hindi ako yon. Nanood ako ng laban ng England at Croatia sa malaking screen ng Irish Bar. Pagkatapos ng laban, pumasok ako sa mall. Naglakad ako, bumili ng sorbetes at bumalik para sa laro. Sa panahong ito, nalantad sa publiko ang mga naunang pag-aresto kay Mateo. Noong 2020, nakulong siya ng 18 buwan dahil sa stalking at pananakot sa dating kasintahan sa Dorset. Ipinost din niya online ang pribadong larawan ng babae. Noong 2024 siya ay hinatulan ng 2 taon sa isa pang kasong paniniktik. Kaya lumitaw ang tanong kung planado o nagkataon lang ang mga pag-atake kay Natalia. Noong Hunyo 27, 2026, isang araw matapos ang panayam niya sa The Sun, inaresto si Mateo sa Quito International Airport sa Ecuador dahil inakalang tinatangkang bumalik ng UK. Pinya-deport siya sa Colombia kung saan kinasuhan siya dahil sa pag-atake kay Natalia. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring makulong si Matthew ng 40 hanggang 50 taon. Sinabi na alkalde ng Bogota, Carlos Galan, sa isang pahayag na sa Bogota, ang gumawa ng krimen ang may pananagutan. Gustong ina ni Natalia na maalala siya dahil sa masiglang espiritu at inaasahan niyang magsilbing daan ang kaso niya para sa bagong proteksyon ng kababaihan sa bansa. Kung ikaw o kakilala mo ay biktima ng karahasan sa tahanan, tandaan na may tulong para sa iyo. Kung ikaw ay nasa US, maaari kang tumawag sa 1800-733-7233. Sa UK, 0800-200-24. Sa Canada, 1888-777-0. Sa Colombia, 01-800-012-100. 37 o kontakin ang iyong lokal na silungan para sa karagdagang impormasyon. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa.